libong pamilya ng taga San Juan ang nasunugan ngayong mismong araw ng Pasko. Umabot pa ito hanggang general alarm kung saan pinarespondi na ang lahat ng bumbero sa NCR para tumulong. Mahigit 13 oras naman ay tinagal bago tuluyang naapula ang sunog sa ilang gusali sa Divisoria kahapon. Batay sa investigasyon, mga sumiklab na kwitis at labintador ang naging mitya ng sunog. Sa mga nakalipas na taon, ilang sunog na rin ang naganap tuwing holiday season. Paputok at mga depektibong Christmas light ang ilan sa mga sanhi nito. Kaya naman ang Bureau of Fire Protection nagbabala sa publiko na maging alerto sa sunog ngayong Pasko't Bagong Taon. Ang mga paraan para makaiwas sa sunog ngayong holiday season, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para sa ating talakayan, makakapanayam natin sa telepono si Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, Director ng Bureau of Fire Protection sa NCR, at kasalukuyan po siyang nasa San Juan ngayon para mangasiwa sa pag-apula ng sunog doon. Good morning po, Chief Superintendent Laguna. Magandang umaga sa iyo, Egan, at ganoon din sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Merry Christmas, pero hindi ko alam kung masaya ang Pasko dahil kamusta na ho ang sunog dyan sa San Juan? At gaano po kalawak ang naging pinsala nito? Sa ngayon, na-fire out na po ang sunog dito sa San Juan at mahigit kumulang 160 houses ang nadamay at mahigit kumulang 2,000 families ang naapektuhan. Nalaman na po ba kung ano po ang naging sanhi niyan? Allegedly, doon sa bahay na walang ilaw at mayroon pa atang nag-inuman at nag-away-away. Nag-away? Opo. Ano sinadya yung sunog? Yun ang tinitingnan namin kasi kung gano'n na nandoon sila sa loob ng bahay na walang ilaw, malamang kandila lang ang ginagamit nila o katera. Opo. Yung sa Divisoria naman, kumpirmado na ho ba na paputok ho ang naging sanhi din ng pagsiklab ng apoy doon? Base sa mga nagbigay ng informasyon, ay nakita nila yung nakalawit na ilaw sa labas ng building na doon nag-umpisa ang spark and then natunaw yun. Dahil sa luna ang nasa ilalim at sa ilalim ng luna yung mga paputok kaya nakatrigger panalo yung mga paputok na paninda. Okay. Ba't ito inabot daw ng 13 oras yung pag-apula ng sunog sa Divisoria? Opo, kasi 3 buildings po na nadamay doon. Magkakatabi. Magkakatabi. So, nahirapan din yung ating mga bumbero. Opo, at dahil yung mga double lock, may lock na sa labas, may lock na sa loob. Pero dito naman sa sa San Juan, napansin ko lang po yung double parking kaya nahirapan po yung truck ng bumbero na pasukin itong ating mga residente diyan sa Superintendent Laguna. Tama po, maliban po doon sa makitid ang daan, ang mga tao po imbis na makatulong sa mapabilis ang firefighting operation, sila pa po ang naging sanhi ng paglala ng apoy dahil siguro sa galit ng mga residente, inahaga nila yung mga host at nanunutok pa ng baril. Meron? Natakot yung mga firefighters natin, umaga sila. Pero yung balitang walang dalang tubig yung mga truck, hindi yung totoo yun, Superintendent? Hindi naman, kasi normal naman na mauubusan yung fire truck ng tubig. Nangyayari kasi yan, kasi pagka mabilis ang responde ng bumbero at mabilis din natuyuan ng tubig, yung mga late na nakaram ng may sunog, paglabas nila ng bahay, makikita nila wala ng tubig ang fire trucks. Opo. Okay, sa gitna po ng selebrasyon ng Pasko, next week po, bagong taon naman. Ano pong payo ninyo sa ating mga kababayan dahil ilang taon na rin kami nagko-cover ng sunog tuwing bagong taon? Opo, at salamat. Bigyan kami ng pagkakataon sa pamamagitan ng inyong programa na maparating sa ating mga kababayan na sa pagdiriwang ng Pasko ay kung maaari huwag na tayo magpaputok at bawasan yung mga pagkakabit ng mga Christmas lights at huwag nang gagamit ng mga substandards na mga Christmas lights. Opo. Okay, maraming salamat po. Hindi ko na kayo aabalahin. Alam kong medyo busy kayo sa responde pa rin dyan sa sunog sa San Juan. Maraming salamat po at maligayang Pasko. Maraming salamat din po at Merry Christmas. Fire Chief Superintendent Santiago Laguna po, Director ng Bureau of Fire Protection, NCR. Yan po ang naging talakayan. Magbabalik po tayo, mga kapuso.